may isang lalaki ang dumating dito sa bayan namin, mga ilang taon na ang nakararaan. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Tawagin na lang natin siyang Jeboy. Si Jeboy ay galing sa ibang bayan. Malayo pa nga raw yung pinanggalingan niya. Nagpunta siya rito sa amin dahil may hinahanap siyang aklat. Isang lumang aklat na may nakasulat na mga sinaunang sulat. Sabi niya, yun daw ang susi para matupad yung mga pangarap niya. Nung makuha raw niya yung aklat na yon, ay nagkulong na lang siya sa bahay niya at nag-aaral ng mga nakasulat doon. Nung matapos daw niyang mabasa yung aklat, ay nagpunta siya sa bahay ng isang matanda rito sa amin. Tawagin na lang natin siyang Aling Nena. Si Aling Nena ay may lahing babaylan. Marami siyang alam tungkol sa mga sinaunang paniniwala ng mga Pilipino. Kinuwento ni Aling Nena na nagpunta raw sa kanya si Jeboy at sinabi na magpapatotoo raw siya ng isang ritual. Tatawagin daw niya ang isang nilalang na tinatawag na manunukso. Ang nilalang na ito ay nag-aalok ng mga pangarap kapalit ng malaking kabayaran. Ayon kay Aling Nena, ay pinigilan niya si Jeboy dahil napakadelikado raw ng nilalang na ito. Sabi niya, hindi lang basta buhay ang pwedeng mawala, kundi pati kaluluwa. Marami na raw ang nagtangkang tumawag sa nilalang na ito at lahat sila ay hindi na nakita pang muli. Pero mapilit daw si Jeboy. Nagawa pa raw nitong sabihin kay Aling Nena na huwag mag-alala dahil alam daw niya ang ginagawa niya. Hindi na raw nakapagsalita si Aling Nena dahil sa galit. Bago umalis si Jeboy ay may huling sinabi sa kanya si Aling Nena. Kapag daw nagkamali si Jeboy at hindi niya nakayanan ang panunukso ng nilalang na tatawagin niya, ay wag na wag niyang dadamay ang ibang tao. Siya lang ang dapat na magdusa sa kanyang pagkakamali. Tumangulang daw si Jeboy at umalis na. Ang sumunod na ginawa ni Jeboy ay magtipon ng mga dahon mula sa puno ng balete. Pinatuyo niya ang mga dahon na yun at dinikdik hanggang sa maging pulbos. Gumawa rin siya ng isang maliit na krus na kahoy at inukitan niya ito ng mga simbolo na nakita niya sa aklat. Ang huling ginawa niya ay nagayuno siya ng 1 linggo. Hindi siya kumain ng kahit na ano at tubig lang ang tanging ininom niya. Nagulat nga raw yung mga kapitbahay ni Jeboy dahil ang payat na raw niya nung matapos yung 1 linggo. Sa hapon ng 7th araw ng kanyang pag-aayuno ay nagpunta si Jeboy sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. May mga sinaunang bato raw na nakatayo roon, parang mga bantay na tahimik na nagmamasid. Doon daw nagsimula si Jeboy na magdasal. Pinulbos niya yung mga dahon ng balete at gumawa siya ng bilog sa paligid niya. Umupo siya sa gitna ng bilog at doon niya pinatong yung krus na kahoy. Habang nagdarasal ay naramdaman daw ni Jeboy na lumamig yung simoy ng hangin. Nagsimula rin siyang makarinig ng mga boses na nagmumula sa nakaraan niya. Yun daw ang senyales na naroon na yung nilalang na tinatawag niyang manunukso. Ang nilalang na ito ay walang pisikal na katawan. Isa lamang itong anino na nakatago sa mga sulok ng paligid. Ang tanging makakakita lang sa anyo nito ay ang tao na tumawag sa kanya. Kaya naman si Jeboy lang ang makakapagsabi kung ano ang ginawa ng manunukso sa kanya. Ayon kay Jeboy ay pinakita raw ng manunukso ang mga ilusyon na naglalaman ng mga pangarap niya. Tinukso siya na lumabas sa kanyang bilog at abutin ang mga ilusyon na yon. Pero nanatili lang daw siyang nakaupo at nagpatuloy sa kanyang dasal. Pero hindi raw tumigil yung manunukso. Pinakita raw nito sa kanya ang alaala ng babaeng pinakamamahal niya. Naglalakad daw yung babae sa kanyang harapan, nakangiti at inaabot ang kamay sa kanya. Pero hindi pa rin daw siya natinag. Nagpatuloy lang siya sa pagdarasal. Pero sa kabila ng kanyang disiplina ay may nag-ugat na pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Parang may boses sa loob niya na nagtatanong kung kaya ba niyang talikuran ang lahat para sa isang pangarap. Nung maisip daw niya yon, ay biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang puting panyo. Yun daw ang simbolo ng pinakamimiti niya sa buhay. Yun ang dahilan kung bakit niya tinawag ang manunukso.
Nung makita raw niya yung panyo, ay nagdalawang isip na siya. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan at pagnanais na kunin yung panyo na nasa labas ng bilog. Nung oras na yon ay kumakain na siya ng tinapay dahil natapos na yung kanyang pag-aayuno. Nung oras na yon ay kumakain na siya ng tinapay dahil natapos na yung kanyang pag-aayuno. Pero dahil sa pagkalito ay nalaglag niya yung tinapay sa labas ng bilog. At yun ang naging dahilan ng kanyang pagkakamali. Nung mahulog daw yung tinapay sa labas ng bilog ay nagbago ang lahat. Nawala yung malamig na simoy ng hangin at yung mga ilusyon na pinapakita ng manunukso. Nawala rin yung proteksyon ng bilog na ginawa niya. Nung oras na yon ay nagpakita ng tunay na anyo yung manunukso. Isa itong itim na anino na may pulang mata, parang apoy na nagliliyab sa dilim, nakakatakot at parang walang kaluluwa. Lumapit daw ito sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Ikaw ang alay, ikaw ang kapalit. Tumayo raw siya at nagsimulang tumakbo pabalik sa bayan. Pero nahuli siya ng manunukso. Sinakal daw siya nito at sinabing siya ang kapalit. Siya ang alay, siya ang nagkamali. Kaya siya ang magbabayad. Naramdaman daw niya yung kamay ng manunukso na sumasakal sa kanyang leeg. Halos mawalan na raw siya ng malay nung biglang may dumating na matanda. Si Aling Nena, may hawak daw itong krus na kahoy at sinubukang iligtas si Heboy. Pero si Aling Nena ang nahuli ng manunukso. Sumigaw daw si Aling Nena at sinabing siya na lang ang kunin nito kapalit ni Heboy. Alam niyang wala nang balikan, pero ginawa niya pa rin para mailigtas si Heboy. At yun nga ang ginawa ng manunukso. Hinila nito si Aling Nena at tinala sa kung saan. Si Jeboy naman ay nakahandusay sa lupa at halos mawalan na ng malay. Nagising na lang daw si Jeboy sa ospital. May mga sugat at pasa siya sa katawan, pero ang pinakamalala ay yung alaala ng nangyari sa kanya. Si Aling Nena ay hindi na nakita pa. Si Jeboy naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay, pero ayon sa mga nakakakilala sa kanya, ay nagbago na raw si Jeboy. Parang may sumpa na naglalaro sa kanyang katawan. Yung dati niyang ngiti, parang nawala na, at yung mga mata niya parang laging may tinatago. Ngayon ay makikita si Jeboy na naglalakad sa paligid ng bayan namin. Palaging wala sa sarili at may mga bulong na nagmumula sa kanyang bibig. Sabi ng iba, ay baka hindi na si Jeboy ang taong nakikita namin. Baka raw yung manunukso na ang nagkukubli sa katawan ni Jeboy. Isang babala sa lahat ng mga taong may pagnanasa na tawagin ang nilalang na ito. Ako po si Lino, nakatira sa isang probinsya sa Mindanao. May gusto sana akong ikwento sa inyo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Naapektuhan talaga yung studies ko dahil sa pangyayaring ito. Noong first year college ako sa isang university sa probinsya, may mga kaklase ako na galing sa Maynila. Kapag nakakarinig sila ng mga kwento tungkol sa aswang, natatawa sila. Hindi raw sila naniniwala sa mga ganoong kwento. Ako naman, mahilig talaga ako sa mga kwento ng aswang. Sabi ko nga sa kanila, kapag nakarinig sila ng mga kwento tungkol sa aswang, ako na lang ang sabihan nila. Kaso naging tampulan ako ng tukso dahil doon. Ang tawag nila sa akin, aswang. Hindi ko na lang sila pinapansin. Kaya tuloy ako lang mag-isa sa dorm habang yung mga kaklase ko nagsama-sama sa isang kwarto. Pero okay lang kasi may nangyari na hindi ko inaasahan. Yung dorm namin may isang lalaki na nakikitulog doon sa may receiving area. Hindi siya pinapansin ng mga kaklase ko kasi mukhang probinsyano talaga. Sabi nila, tagalako lang daw siya ng anting-anting at halamang gamot. Minsan may dala siyang manok, minsan baboy ramo. Tapos may mga nakasabit sa katawan niya na mga anting-anting. Sa madaling salita, mukhang albularyo yung lalaki. Isang beses naisipan kong kausapin yung lalaki.
Sabi niya, tawagin ko na lang daw siyang Mang Berto. Taga rito lang daw siya sa lugar namin. Naglalako siya ng mga anting-anting at mga halamang gamot. Nung malaman ko yon, na-excite ako. Kasi mahilig din ako sa mga ganon. Tinanong ko siya kung may anting-anting siya na pwedeng panlaban sa mga aswang. Meron daw, tapos binigyan niya ako ng isang maliit na bote na may langis. Sabi niya, ipahid ko raw sa katawan ko kapag may naamoy akong aswang. Tapos binigyan niya rin ako ng isang maliit na krus na bakal. Sabi niya, hawakan ko raw yon kapag may nararamdaman akong aswang sa paligid. Tinanong ko siya kung paano ko malalaman kung may aswang sa paligid. Sabi niya, maaamoy ko raw yon. Yung amoy na parang halo ng dugo at panis na pawis na parang may nabubulok sa paligid. Tapos nagbigay siya ng babala sa akin. Sabi niya, maraming aswang sa lugar namin. Kaya daw lagi akong mag-iingat. Hindi ko alam kung bakit, pero parang naisip ko na may malasakit sa akin si Mang Berto. Parang tatay na nagbibigay ng babala sa anak niya. Natuwa ako kasi kahit papaano may nagmamalasakit sa akin. Isang beses nag-aaway yung mga kaklase ko. May nagsabi kasi na aswang daw si Mang Berto. Yung iba naman hindi naniniwala. Narinig ni Mang Berto yung pinag-uusapan nila. Kaya nagalit ako sa mga kaklase ko. Sabi ko, wala naman silang ebidensya na aswang si Mang Berto. Tapos, sabi ko pa, kung aswang man si Mang Berto, hindi na niya kami patatagalin pa sa dorm. Matagal na siyang nakikitulog sa dorm. Pero wala naman siyang ginagawang masama sa amin. Tumahimik yung mga kaklase ko. Tapos, nagsorry sila kay Mang Berto. Nagpasalamat naman si Mang Berto sa akin. Sabi niya, napakabuti ko raw kaibigan. Doon nagsimula yung pagkakaibigan namin ni Mang Berto. Lagi niya akong binibigyan ng mga anting-anting. Minsan may mga regalo pa siya sa akin na pagkain. Hindi ko alam kung bakit, pero tinatanggap ko yung mga regalo niya. Sabi ko nga parang tatay ko na si Mang Berto. Yung mga kaklase ko naman natatakot kay Mang Berto. Sabi nila, baka raw aswang talaga si Mang Berto. Kaya ako lang ang kinakaibigan nito. Pero hindi ako nakinig sa kanila. Sabi ko, kung aswang man si Mang Berto, hindi na ako nakikita pa nila. Isang beses binigyan ako ni Mang Berto ng isang malaking salamin. Antigo raw yon, sabi niya, regalo raw niya sa akin. Kasi ako lang daw ang kaibigan niya na hindi natatakot sa kanya. Tapos sabi niya pa, may mga nagsasabi raw na aswang siya. Kaya nagpapasalamat siya sa akin dahil pinagtanggol ko siya. Natouch ako sa sinabi ni Mang Berto, kaya tinanggap ko yung salamin. Isang beses naglalagay ako ng pumada sa buhok ko. Nakaharap ako sa salamin. Tapos napansin ko na may nakatayo sa likod ko. Si Mang Berto, nakangiti siya sa akin. Pero yung itsura niya, ibang-iba. Parang may mga nakasabit na lamang loob sa mukha niya. At yung mga ngipin niya mahahaba at matatalim. Para akong napako sa kinatatayuan ko sa sobrang takot. Paglingon ko sa likod, wala naman si Mang Berto. Nasa labas siya ng dorm at may kausap na mga lalaki. Doon ko naisip na aswang nga si Mang Berto. Kinabukasan, kinausap ko yung mga magulang ko. Sabi ko, lilipat ako ng school sa Maynila kasi hindi ko na kaya yung takot na nararamdaman ko. Nagulat sila, pero pumayag naman sila. Bago ako umalis, kinausap ko si Mang Berto. Sabi ko, nakita ko yung refleksyon niya sa salamin. Hindi siya nagsalita. Tapos, sabi ko, kung aswang man siya, hindi na mahalaga sa akin yon. Kasi, mabuti siyang tao. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko haharapin yung takot ko. Parang gusto kong maniwala na hindi siya masama, pero yung nakita ko, hindi ko makalimutan. Tapos, niyakap ko siya. Umiiyak ako noon. Kasi, kahit aswang si Mang Berto, naramdaman ko talaga na mahal niya ako bilang kaibigan. Bago ako umalis, binigyan niya ako ng mga anting-anting. Sabi niya, dalhin ko raw yon kahit saan ako magpunta. Para raw proteksyon ko sa mga aswang. Hanggang ngayon,
Dala ko pa rin yung mga anting-anting na yon. Nakatira na ako sa Maynila pero hindi pa rin nawawala yung takot ko sa mga aswang. Parang laging may anino ng nakaraan na sumusunod sa akin, lalo na kapag tahimik ang gabi. Ang pangalan ko ay Jimboy. Sana po ay mapili niyo ang kwento ko. Naganap ito noong 15 years old pa lang ako. Bago lang kami noon sa bayan ng Montalban. Galing kami sa Maynila at lumipat kami roon dahil sa trabaho ni Papa. Tahimik sa lugar namin. Halos walang tao sa kalsada. Puro puno at halaman ang makikita sa paligid. Parang may nagbabantay sa iyo na hindi mo nakikita kapag naglalakad ka sa kalsada. Nung mga unang buwan namin doon ay hindi ko maiwasang makaramdam ng takot at kaba. Parang may mga matang nakatingin sa akin. Minsan ay nakakarinig ako ng mga kaluskos sa paligid, pero kapag titingin ako ay wala naman akong makikita. Minsan ay nakahanap ako ng laruan sa atik ng bahay namin. Hindi ko alam kung kanino yon, pero dahil wala naman kaming kakilalang may anak na bata sa lugar, ay inisip ko na baka naiwan lang yun ng dating nakatira sa bahay namin. Wooden toy siya na hugis baboy. Nung una ay gusto ko lang siyang gawing display sa kwarto ko. Pero nung makita ko na gumalaw siya nang hindi ako nakatingin, para bang may sariling buhay, ay tinapon ko na lang siya sa basurahan. Parang may kinalaman siya sa mga kakaibang nangyayari. Isang beses habang naglalakad ako sa paligid ay nakarinig ako ng mga batang naglalaro. Galing yung boses nila sa kagubatan. Sinundan ko yung boses at nakita ko yung mga batang naglalaro, pero hindi sila normal na bata. Maliliit sila na parang mga duwende. Nagtatago sila sa mga puno, kaya hindi ko sila makita ng maayos. Yung paligid, sobrang tahimik na parang may hinihintay na mangyari. Yung mga puno, parang may sariling buhay, gumagalaw kahit walang hangin. Natakot ako noon at umalis agad sa lugar na yon. May isang beses na naglalakad ako sa kagubatan. Nakita ko yung babae na nakatayo sa gitna ng mga puno. Ang ganda niya, sobrang puti at ang haba ng buhok niya. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung nawawala ba siya. Ngumiti siya sa akin at sabi niya ay hinihintay niya raw ako. Nagpakilala siya bilang tagapangalaga ng kagubatan. Hindi ko alam kung paano niya nasabi yon. Dahil hindi ko naman siya naririnig na nagsasalita, pero naiintindihan ko siya. Parang yung kaluskos ng mga dahon at agos ng tubig ay nagiging boses niya. Sabi niya ay may isang madilim na nilalang ang nagtatago sa kagubatan. Pero habang kinakausap ko siya, may kakaiba sa ngiti niya, parang may tinatago siyang lihim. Naghahanap ito ng mga batang katulad ko na makakain. Pero dahil gusto niyang protektahan ako ay bibigyan niya ako ng proteksyon. Kailangan ko lang daw na kolektahin ang mga bagay na makakapagbigay sa akin ng proteksyon. Makikita ko raw ang mga bagay na yon sa madilim na bahagi ng kagubatan. Naisip ko na baka yung nilalang na tinutukoy niya ay yung laruan na nakita ko sa atik. Kaya naman pumayag ako. Sabi ko sa sarili ko ay madali lang naman yon. Kukunin ko lang yung mga bagay na sinasabi niya at makukuha ko na ang proteksyon na sinasabi niya. Pero hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang pumasok sa madilim na bahagi ng kagubatan para sa mga bagay na yon. Bakit hindi na lang niya ibigay sa akin? Pero dahil sa takot ko sa nilalang na tinutukoy niya, nagdadalawang isip ako. Gusto ko siyang tanungin, pero parang may pumipigil sa akin. Parang may boses sa loob ko na nagsasabing, huwag na lang. Pumasok ako sa madilim na bahagi ng kagubatan. Nagsimula akong maghanap sa paligid. Alam ko na may nakatingin sa akin pero hindi ko lang alam kung sino o ano. Naramdaman ko yung mga matang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Dahil pakiramdam ko ay nasa lahat ng sulok sila. Kailangan kong kalmahin ang sarili ko dahil kung hindi ay baka hindi ko makuha ang proteksyon na sinasabi ng diwata. Unti-unti kong nakolekta ang mga bagay na kailangan ko. May mga bato,
dahon, sanga, bulaklak at iba pa. Bumalik ako sa Diwata at pinakita sa kanya ang mga nakolekta ko. Pero ngumiti lang siya at sabi niya ay wala raw proteksyon sa kagubatan. Hindi ko siya naintindihan. Sabi niya ay siya ang nagtatago sa kagubatan. Siya ang nilalang na nagugutom sa mga batang katulad ko. Siya ang nagpakawala sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng proteksyon dahil siya mismo ang panganib na tinatakasan ko. Tumakbo ako palayo sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang gusto ko lang ay makaalis sa kagubatan na yon. Pero parang nilalaro lang ako ng kagubatan. Parang isang maze na walang katapusan. Yung mga puno, parang nagsasara sa likod ko at yung mga anino, parang may buhay na gustong humabol sa akin. Wala akong makitang daan palabas. Napaupo na lang ako sa lupa. Habang hinihingal at umiiyak, sumuko na ako. Alam ko na hindi ko na matatakasan ang Diwata. Baka nilalaro lang niya ako, kaya naman nilakasan ko na lang ang loob ko at tinawag siya. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako pwedeng matakot. Kailangan kong harapin ang takot ko para makalabas dito. Lumabas siya mula sa mga puno. Ngumiti siya sa akin at sabi niya ay may dalawang pagpipilian daw ako. Una ay ang sumama sa kanya at maging alagad niya o subukang tumakas sa kagubatan. Pero kapag hindi ko nahanap ang tamang daan palabas ay kakainin niya ako. Natawa na lang ako. Dahil alam kong wala akong takas sa kanya. Ilang oras na akong tumatakbo pero hindi ko pa rin makita ang daan palabas. Tumayo ako at hinarap siya. Sabi ko ay lalaban ako sa kanya. Hindi ako matatakot sa kanya. Kahit kainin niya pa ako, hindi niya makukuha ang katawan at kaluluwa ko. Tapos ay nagdasal ako. Nagdasal ako ng napakahabang dasal. Nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa maramdaman ko na unti-unting lumiliwanag ang paligid. Pagmulat ko ay nasa labas na ako ng kagubatan. At ang Diwata ay wala na. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako natakot sa Diwata. Kaya niya ako pinakawalan. May isang historian na nagngangalang Kuya Nestor ang nagpunta sa lumang bahay ng kanyang pamilya na matagal nang hindi nabibisita. May kukunin daw siyang bagay na naiwan doon. Isang anting-anting na napakahalaga sa kanilang pamilya kasi ito raw ang nagprotekta sa kanila sa napakaraming panganib. Isang anting-anting na ayon kay Kuya Nestor ay siyang nagprotekta sa kanilang angkan sa napakaraming panganib sa loob ng napakaraming taon. Nung makuha na ni Kuya Nestor yung anting-anting ay dinala niya ito sa isang albularyo na nagsabi na may napakalakas na kapangyarihan ang anting-anting na iyon. Ngunit may nakapangingilabot na karanasan si Kuya Nestor sa lumang bahay ng kanilang pamilya. Ang sabi niya ay baka raw wala na yung anting-anting na iyon dahil sa mga engkantong nakatira sa bahay na iyon. Nung bata pa raw si Kuya Nestor ay nakapagsabi sa kanya ang tatay niya na ang lumang bahay na iyon ay pinamumugaran ng mga engkanto. Hindi lang basta mga engkanto na nakikiraan lang, kundi mga engkanto na doon talaga nakatira. Sabi pa ng tatay ni Kuya Nestor, nung hindi pa naitatayo yung bahay na iyon ay doon na nakatira yung mga engkanto. Kaya naman kahit gaano kaganda yung bahay na iyon, ay hindi doon tumira ang pamilya ni Kuya Nestor. Ginawa na lang nilang bakasyonan yung bahay na yon. Kapag may okasyon o kaya naman ay may mga kamag-anak na bumibisita, ay doon sila natutulog. Pero kapag wala na yung mga kamag-anak at wala na rin okasyon, ay iniiwan nilang nakatiwangwang yung bahay. Dahil daw sa mga engkanto na nakatira doon, ay hindi rin tumatagal yung mga kasambahay na iniiwan doon. Lahat sila ay nagsasabing may mga nakikita silang mga nilalang na naglalakad sa buong bahay. Minsan pa nga raw ay may mga naririnig silang mga tinig na naguutos sa kanila na umalis na sa bahay. May isang kasambahay pa raw na nagpakamatay dahil sa mga engkanto na iyon.
Ang sabi raw ng kasambahay na iyon ay kinukulit siya ng mga engkanto na sumama sa mga ito. Kaya naman, imbis na magalit sa mga engkanto ay mas pinili na lang ng pamilya ni Kuya Nestor na iwan yung bahay at hindi na lang pansinin yung mga engkanto. Sa katagalan ay napabayaan na nga yung bahay. May mga pinto na ang sira, may mga bubong na ang butas at may mga sahig na ang bulok. Matagal na panahon na rin na hindi napuntahan ng pamilya ni Kuya Nestor yung bahay na iyon. Hanggang sa maisipan nga niya na puntahan yung bahay at pawiin yung anting-anting na naiwan doon. Sabi ni Kuya Nestor ay may kamag-anak daw siya na nagbabawal sa kanya na pumasok doon sa bahay. Pero hindi siya nakinig. Pagkapasok pa lang daw niya sa bahay, para bang may malamig na hangin na dumaan. Yung tipong parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Nakakakilabot talaga, pero hindi na lang niya pinansin. Sabi niya ay may mga gamit pa raw na naiwan doon yung mga kamag-anak niya. May mga libro, mga damit, mga laruan. May nakita raw siyang kahon na parang hindi man lang nagalaw ng napakaraming taon. Hindi raw ito natabunan ng alikabok at hindi rin kinain ng anay. Doon pa lang ay kinabahan na si Kuya Nestor. Pero hindi niya pinansin yung kaba, naglakad pa siya sa buong bahay. Sabi niya ay naririnig daw niya yung mga tawa ng mga engkanto. Parang pinagtatawanan raw siya ng mga ito. Bawat hakbang niya raw ay may mga tinig na tumatawa. Hindi niya raw malaman kung saan nanggagaling yung mga tawa. Pero naririnig niya ang mga ito kahit saan siya magpunta sa bahay. Sabi ni Kuya Nestor ay kinikilabutan na raw siya noon at gusto na niyang tumakbo palabas ng bahay. Pero pinigilan niya yung sarili niya. May nakita raw siyang pader na napakaraming nakasulat. Paglapit niya ay nakita niya yung mga nakasulat sa pader. Sabi ni Kuya Nestor ay mga mensahe raw yon ng mga engkanto. Sabi ni Kuya Nestor ay parang mga batang naglalaro ang mga engkanto dahil sa mga mensahe nila. Pero kahit parang laro lang, may halong pananakot at pang-aasar. May mga mensahe na nagsasabi nga umalis ka na dito. May nagsasabi na amin na ang bahay na ito. May nagsasabi na huwag mo na kaming istorbohin. May nagsasabi na bakit ka bumalik. At may nagsasabi na tara laro tayo. Doon pa lang ay napagtanto ni Kuya Nestor na napakakaprityoso pala ng mga engkanto na nakatira sa bahay na iyon. Hindi raw niya alam kung nagagalit ba ang mga ito sa kanya o gusto siyang kalaro. Pero sa kabila ng takot ay nagpatuloy pa rin si Kuya Nestor sa paglalakad sa bahay. Hanggang sa marating niya yung kwarto ng mga magulang niya. Sabi ni Kuya Nestor ay napakaraming larawan ng pamilya nila ang nakasabit sa mga pader ng kwarto. Parang raw pinagmamasdan siya ng mga larawang iyon. Pero imbis na matakot ay nakaramdam siya ng kapanatagan. Parang raw binabantayan siya ng mga magulang niya at mga kamag-anak niya. Naramdaman niya yung init ng pagmamahal nila kahit sa gitna ng takot. Doon ay kinausap ni Kuya Nestor yung mga engkanto. Sabi niya ay may hinahanap lang siya na anting-anting. Kapag nakuha na niya yon ay aalis din siya kaagad. Biglang nagdilim yung buong kwarto. Nawala raw yung mga larawan sa pader at napalitan ng mga mukha ng mga engkanto. Sabi ni Kuya Nestor ay napakaraming mukha raw ang nakatingin sa kanya. Iba-iba ang itsura ng mga ito. May magaganda, may mga pangit, may mga mukhang tao, may mga mukhang hayop, at may mga mukhang halimaw. Sabi raw ng mga engkanto ay may mga palaisipan daw sila na ibibigay kay Kuya Nestor. Kapag nasagot niya yung mga palaisipan ay makukuha niya yung anting-anting. Pero kapag hindi niya nasagot ang mga ito, mananatili siya sa bahay at hindi na makakalabas pa. Parang nakakulong sa isang bangungot na hindi magising. Sabi ni Kuya Nestor ay napakaraming palaisipan ang ibinigay sa kanya ng mga engkanto. Pero nasagot niya ang lahat ng iyon. Unti-unti raw na naglaho yung mga mukha sa pader, pero biglang umikot yung buong kwarto. Parang raw may napakalakas na lindol na nangyayari. Nung tumigil yung pag-ikot ng kwarto, ay nakita niya yung anting-anting na nakasabit sa pader. Sinunggaban niya ito at tumakbo palabas ng bahay. Habang tumatakbo raw siya ay parang gumuguho yung buong bahay.
nababali yung mga pader at nahuhulog yung mga bubong. Nung makalabas siya sa bahay, ay naririnig pa rin niya yung mga tawa ng mga engkanto. Sabi raw ng mga ito ay kailangan niyang bumalik sa bahay tuwing ika-7 taon. Parang may sumpa na kailangang sundin, kundi may masamang mangyayari. Kapag hindi siya bumalik ay kukunin siya ng mga ito. Habang hawak-hawak ni Kuya Nestor yung anting-anting ay nararamdaman daw niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Kaya ang hinala niya ay wala nang bisa yung anting-anting dahil sa mga engkanto na nakatira sa bahay nila. Ngayon ay dala-dala ni Kuya Nestor yung anting-anting. Pero alam niya na may responsibilidad siyang gagampanan sa mga susunod na taon. Kailangan niyang bumalik sa lumang bahay nila at harapin ang mga engkanto na nakatira doon, habang ang mga anino ng mga engkanto ay patuloy na nakamasid sa kanya. Ako po si Ramil. Noong bata pa ako, isa sa mga pinakaayaw kong gawaing bahay ay yung maghakot ng mga naaning palay mula sa bukid papunta sa aming bahay. Kasi kailangan kong maglakad ng ilang kilometro habang pasan yung mga sakong puno ng palay. Pero wala akong magagawa. Kailangan kong tumulong sa mga magulang ko. Ang tanging nagpapagaan sa trabaho kong yon ay yung pag-iisip na sa bawat sakong maihahatid ko sa bahay ay may barya akong matatanggap mula sa mga magulang ko. Nung unang beses akong pinagtrabaho ng ganoon, ay binilinan ako ni tatay na huwag maglalaro doon sa malaking puno ng balete na tinatambayan ng mga kabataan sa may kalsada. Doon daw kasi nakatira yung kapre na si Goryo. Natawa pa nga ako noon kasi akala ko nagbibiro lang si tatay. Sabi ko pa nga, "Tay, seryoso ba yan?" Pero seryoso siya. Nung una, hindi ko pinapansin yung puno na yon. Basta ginagawa ko lang yung trabaho ko. Pero habang tumatagal, napapansin ko na sa tuwing dadaan ako doon sa puno, ay may naaamoy akong kakaibang amoy. Amoy tabako. Tapos sa gabi naman, kapag napapatingin ako doon sa puno, ay parang may mga nagliliwanag na pulang ilaw na nakatingin sa akin. Hindi ko lang pinapansin yung mga yon kasi natatakot ako. Nung minsang makakwentuhan ko si Lolo, ay nabanggit ko sa kanya yung tungkol sa amoy ng tabako at yung mga pulang ilaw. Doon niya sinabi sa akin na si Kapre Goryo nga ang naaamoy at nakikita ko. Nagkwento si Lolo ng mga karanasan niya kay Kapre Goryo na talaga namang nagpanginig sa akin. Mula noon ay natatakot na ako kay Kapre Goryo. Pero hindi ko pa rin tinigilan yung paghahakot ng palay dahil kailangan kong tumulong kina tatay at nanay. Isang barangay tanod ang nakakwentuhan ko noon at siya yung nagsabi sa akin na kapag lalabas ako ng gabi ay dapat may dala akong ilaw. Sabi niya, yun daw ang tanging proteksyon laban sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Natanong ko rin kung bakit hindi na lang putulin yung puno ng balete para umalis si Kapre Goryo. Ang sagot niya sa akin ay marami na raw ang nagtangkang putulin yung puno pero lahat sila ay nagkasakit at namatay. Isa pa, hindi naman daw nagiging agresibo si Kapre Goryo kaya hinahayaan na lang siya ng mga tao. Kaya pala, sa tuwing dadaan ako doon sa puno ay naaamoy ko lang yung tabako at nakikita yung mga pulang mata niya. Dahil hindi naman pala ako ginagalaw ni Kapre Goryo, kaya kampante ako na hindi niya ako sasaktan. Hanggang sa isang gabi ay nagmamadali akong umalis sa bukid dahil uulan. Nakalimutan ko yung flashlight ko. Pauwi na ako nung maalala ko na wala pala akong ilaw. Natakot ako kasi naalala ko yung sabi ng barangay tanod na dapat may dalang ilaw sa gabi. Pero wala na akong magagawa kaya naglakad na lang ako pauwi. Nung malapit na ako doon sa puno ni Kapre Goryo, ay naamoy ko na naman yung tabako niya. Kaya nagmamadali ako sa paglalakad. Pero habang naglalakad ako,
ay naririnig ko yung mga yapak niya na sumusunod sa akin. Parang ang bilis ng tibok ng puso ko kasi pakiramdam ko nasa likod ko na siya. Doon na ako tumakbo ng mabilis pa uwi. Pag-uwi ko sa bahay ay hinanap ko agad yung kapatid kong si Jomar. Sabi ni nanay ay nasa labas daw. Doon ako kinabahan kasi natatakot ako na baka si Jomar ang kinuha ni Capregorio. Hinanap ko si Jomar pero wala talaga siya. Kaya naglakas loob ako na bumalik doon sa puno ni Capregorio. Nagbabaka sakali ako na makikita ko si Jomar doon. Pagdating ko doon ay naamoy ko agad yung tabako ni Capregorio. Naglakas loob ako na sumilip doon sa likod ng puno at doon ko nakita si Capregorio na nakatayo doon. Pero wala siyang hawak na kahit ano. Kaya tumakbo na ako pabalik sa bahay. Pagdating ko sa bahay ay nakita ko si Jomar na naglalaro sa likod bahay. Sabi niya ay may hinukay daw siyang butas doon. Natawa na lang ako at pinagalitan siya dahil sa takot na binigay niya sa akin. Grabe, parang gusto ko siyang yakapin at sabihan na huwag na uulit. Simula noon ay naging maingat na ako. Naglagay ako ng maraming ilaw sa paligid ng bahay namin. Para bang kahit papaano, mas kampante na ako na hindi na kami guguluhin ni Capregorio. Ngayon, ay natutulog ako na may katabing flashlight at bawang sa kama. Baka kasi isang araw ay maisipan ni Capregorio na dalawin ako sa bahay.